dalhin sa inyo ang isang kaisipan at hanguin natin mula sa banal na kasulatan na ating babasahin from Book of John chapter 3 sa familiar verse sa oras na ito. John chapter 3 verse 5 at mamaya tutuloy natin sa 1 Corinthians chapter 6. Sabi dito ng verse 5, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9, sabi ng verse na ito, verse na yan, nagsasabing, "Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexual," next verse, "nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God." Praise God. Daming sabi, amen muli. Purihin ng Diyos, makakupo tayo sa oras na ito. Ang Panginoon ay siyang magpala sa mga salita nating binasa sa oras na ito. Salamat muli sa biyaya ng Panginoon na tayo nagkatipon at tayo naparito sa kanyang kalakasan na patuloy niyang binibigay sa atin. Salamat sa Diyos sa patuloy na kalusugan na meron ang bawat isa sa oras na ito. So tayo po dudulog sa mga salita ng ating Panginoon at meron akong kaisipan na gustong bigyan ng pansin at ito'y may kinalaman sa ang unang verse nating binasa ay may kinalaman sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, kaharian ng Diyos. At yung pangalawang verse nating binasa ay binanggit naman to inherit. So, ang bigyan natin ng pansin sa oras na ito is about entering and inheriting the kingdom of God. Ang pagpasok at pagmamana ng kaharian ng Diyos. Well, dapat nating maintindihan mga kapatid ang ilang mga bagay sa oras na ito. At tayo bilang mga anak ng Diyos na naglilingkod sa ating Panginoon ay tayo po ay ito ay hindi lamang basta ating tayo dumadalo ng gawain, tayo ay pumaparoon bawat pagkakatipon sa gawain ng Panginoon, tayo umaawit at sumasamba sa Kanya at nakikinig ng Kanyang mga salita. Well, sa spiritual dimension, mga kapatid, ang bawat mga anak ng Diyos at mga mananampalataya ay sila ay inilipat mula sa isang kalalagayan, isang dimension, at sila ay dinala sa isang panibagong kalalagayan. Well, hindi natin ito marahil napapansin physically, but sa spiritual na kalalagayan, mga kapatid, ay ito ang naranasan, ito ang karanasan ng mga anak ng Diyos. Now, ang aklat ng Colossians chapter 1 ay mababasa natin ang ganitong bagay, and I pray that this reality ay maging mapagtanto ng bawat isa atin. At ang verse 13 ay nagsabi rito sa chapter 1 ng Book of Colossians. Pinakita roon, "For He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son." Did you realize, mga kapatid, ang ganitong bagay? Sa wikang Tagalog ay pinakita ang ganitong pangusap.
na siyang nagligtas sa atin. Can you say amen to that? Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Alam niyo ba na ang bawat isa sa atin ay dating nasa kaharian ng kadiliman. Tayo ay nasa karimlan, sabi ng banal na kasulatan. At tayo ay kanyang iniligtas. At mula sa na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin. Naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So mayroon pong dalawang kaharian na narito sa ibabaw ng mundong ito, whether we like it or not. Ay ang tao is belong to one of those kingdom. Sila ay naroon sa kahariang ito. Gustuhin man ng tao at ayawin ng tao, siya ay naroon sa ganitong dalawang kaharian. It's either ang kaharian ng kadiliman o ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. At nang tayo ay iniligtas ng ating Panginoon, nang tayo iniligtas, ay tayo ay inilipat mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. At ang bagay na ito ay masabi nating merong dalawang bahagi na dapat nating maintindihan. Ito ay ang pagpasok sa kaharian ng Diyos at ang tinatawag na pagmamana. Ito'y dalawang bagay na dapat na makilala ng bawat isa sa atin. So salamat sa Panginoon na tayo ay kanyang inilipat at ililigtas at ipinasok sa isang kalalagayan. Ang isang verse na nagpakita rito sa aklat ng Revelation chapter 1 ay pinakita ang ganitong bagay. Sabi ng Revelation chapter 1 verse 5, sabi rito ng verse 5, And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loved us and released us from our sins by His blood. Tayo ay, sabi niya, sa Kanya na umibig sa atin at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Now, sa puntong ito ay bibigyan natin ng pansin ang dalawang salita. It's all about to enter and to inherit. Ang bagay na ito ay hindi ibig sabihin, mga kapatid, na ang isang tao ay nakapasok sa kaharian ay automatically ay ma-inherit niya na ang lahat ng mga bagay. Well, pasinin natin ang ganitong bagay sa pangungusap ni Apostol or rather ng ating Panginoong Hesus sa chapter 3 ng Book of John. At ito ay pamilyar sa bawat isa sa atin. So pinakita ng ating Panginoon sa pangungusap niya na habang kausap niya si Nicodemus, ay pinakita niya ang isang katotohanan na ito ay dapat maranasan ng isang tao. At sabi niya habang kausap niya sa verse 3, ang ating Panginoon ay nangusap dahilan matapos na si Nicodemus ay magsabi, Rabay, naniniwala ako ikaw ay isang sugo na galing sa Diyos, dahilan hindi mo magagawa ang mga bagay na iyong ginagawa maliban ang Diyos ay sumasa iyo. At ang ating Panginoon ay nangusap sa verse 3, sabi niya, Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ginamit dito yung salitang unless. Pag sinabing unless, sa ibang version ay except. So ang pinapakita rito ay walang ibang paraan upang ang tao ay makakita o makilala niya, yung salitang makita ay makita ang kaharian ng Diyos.
At sumunod na pangusap ng verse na ito ay nagtanong si Nicodemus at sinabi sa kanya, Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old?" Paano siyang ipapanganak kung siya ay may matanda na? Pwede ba siyang pumasok sa ikalawang pagkakataon sa sinapupunan ng kanyang ina at muli siyang ipinanganak? Ngunit ang ating Panginoon ay nagsabi sa ilang mga pangungusap sa mga sumusunod ay ang tinutukoy niya ay hindi literal na kapanganakan kundi isang spiritual na kapanganakan. At sabi niya sa verse 5, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." So unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Now, alam natin na ang pangungusap na ito na may kinalaman sa kapanganakan sa tubig at sa Espiritu ay ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon at ang pagdating ng Espiritu Santo sa buhay ng isang tao. Is that right, mga kapatid? So yan ang bagay na pinapakita ng bahaging ito, yung pagpasok sa kaharian ng Diyos. So, hindi maaaring ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos na hindi siya dadaan sa ganitong bagay. So, ang bautismo ay hindi pwedeng ibaliwala ng isang tao. At ang Espiritu ng Diyos ay hindi niya pwedeng ibaliwala na hindi niya tanggapin. At ang dalawang ito ay totoong napakahalaga para ang tao ay makaranas ng kapanganakan o ng tinatawag yung kapanganakan at yung kanyang kapanganakan ay siyang magiging daan ng kanyang pagpasok sa kaharian ng Diyos. So pinakita ng aklat ng mga gawa, Acts chapter 2 verse 38, ay pinakita rito, sinabi niya, ito'y tinanong si Apostol Pedro at pinakita niya, sabi niya, "Sisi ang bawat isa sa inyo at magbautismo sa pangalan ni Jesucristo at ito ay sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." So dito sa bahaging ito ay pagpapakita ng paraan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. And I believe, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay nakaranas na ng ganitong bagay. Ang bawat isa ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at ang bawat isa ay tinanggap ang Espiritu Santo. At sa ganitong bagay ay napakahalaga ng bawat isa ay magkaroon sila ng katiyakan na tinanggap nila ang banal na Espiritu. Tinanggap nila ang Espiritu ng Panginoon. At kung ang isang tao ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon, ang bawat nabautismuhan ay entitled sila o meron silang right, meron silang karapatan na tanggapin ang Espiritu ng ating Panginoon dahilan ito ay pangako sa bawat isa na mababautismuhan sa tubig. So yan ang bagay na pinapakita sa ganitong bagay. At ito ay mapapansin natin sa ilang mga talata na pinangusap ng ating Panginoon. Pansinin ninyo sa ilang mga verses na bibigyan natin ng pansin. Ang chapter 18 ng Book of Matthew. Chapter 18 ng Book of Matthew. Na-appreciate ko po yung ilan sa ating mga bisita sa gabing ito. Ang Diyos ang siyang magpala sa atin. At sa Matthew 18, sabi rito ng verse 3. Ang verse 3 ay nagsabi, sabi niya, ito ay kung titingnan natin para makita natin ang background, ay pasimula natin sa verse 1. Tingnan natin sa wikang Tagalog. Sabi niya, "Nang oras na iyon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus
na nagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit niya sa kaniya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At sabi ng verse 3, at sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Alam niyo ba na ang verse na ang pangungusap na ito ng Panginoon ay kasing katulad ng kanyang ipinahayag kay Nicodemus. Dati hindi ko napapansin ang verse na ito sa ganitong paraan. Pero nang aking tingnan ang verse 3 sa wikang Ingles, sabi rito, truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Napansin niyo ba na ito'y katulad ng John chapter 3? Ito'y katulad ng John chapter 3 na sinabi ng ating Panginoon, yung sinabi nito na converted. Sa pangungusap ng ating Panginoon, titingnan ko yung verse na ito sa ibang version. Sa ibang version ay pinakita na sa BBE, if you do not have a change of heart and become like little children. Sa God's Word, sabi niya, unless you change and become like little children. So yung salita dyan na converted, dito sa NASB version, yung salitang converted ay yung maging katulad na maging parang isang bata. Pero ang tinutukoy dito ay may kinalaman sa kapanganakang maguli. At ang kapanganakang maguli ay isang kanyang pinakita ng ating Panginoon. Truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Now, ang tinatawag na pagkasilang ng isang tao, ito ay ang panibagong kalalagayan ng isang tao. Merong isang verse na pinakita ang ating si Apostol Pablo na sinulat niya sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Pinakita niya sa verse na ito, sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Sino man, sabi niya, kaya nga ang sino man na nakay Kristo, sabi ka Tagalog, kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. So yung salitang bagong nilalang ay hindi ito yung ikaw ay mag-iisip bata, kundi ang isang kalalagayan na pinapakita rito, ang tao ay mahuhugasan siya. Well, ang bata, mga kapatid, kapag siya ay sinilang, pinapakita rito, wala siyang anumang bagay na naggagawa. Diba? Ang nasa kalalagayan ng innocence ang isang bata, at ang isang bata ay wala pa siyang nagagawang anumang kasamaan, kasalanan o ano pa mang mga bagay. At ganoon ang pinapakita rito na magiging daan sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon sa tubig, sa ikapagpapatawad ng kasalanan at ang pagdating ng Espiritu Santo sa buhay ng isang tao ay magiging daan upang siya ay magkaroon ng sabihin natin ang John chapter 1 verse 12 ay nagpapakita
ng ganitong pangungusap. Sabi rito, so, verse 12, pinakita yan. Verse 11, siya ay naparito sa kanyang sariling kanya, ngunit hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya. Next verse, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Yung salitang nagsitanggap dito ay hindi lamang yung tinatawag na naniniwala ako na siya, naniniwala ako kay Kristo, naniniwala ako na siya dumating dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ang pagtanggap na yan ay kasing katulad yan nung sinabi sa Acts chapter 2, verse 38, na repent o magsisi at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. So yung pagtanggap na yan na pinapakita, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. See? So pinakita niya na ang pagtanggap na pinapakita rito, although ang ilan ay kung magiging technical, ay sabihin naman, brother, ang tinutukoy diyan ay pagtanggap. Hindi naman sinabi diyan yung tinatawag na kinakailangan mong mabautismuhan at kinakailangan mong patawad ang iyong kasalanan. Well, hindi ito inuulit-ulit sa banal na kasulatan, kundi makikita natin na yung concept at konsepto na pinapakita rito, ito ay nakapaloob sa ilang mga bagay na pangungusap din naman ng ating Panginoon. So yung salitang tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So yung karapatang ito na binigay sa isang taong tumanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo at ng kanyang espiritu, ang karapatang ito ang siyang magiging daan para siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Well, mga kapatid, minsan po ang kaisipan ng ilan ay kinakailangan mong mamatay para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Well, hindi gayon ang tinuturo ng banal na kasulatan, even ang ating Panginoong Hesus. At kahit man ang mga apostol ng ating Panginoon na siyang binigyan ng bilin para sa kaharian ng Diyos, ay hindi sa ganung bagay. So pinakita niya. So tingnan natin ang ilang pang gusto kong bigyan ng pansin sa oras na ito. So nakita natin yung Matthew chapter 18 sa verse 3 ito ay ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng kapanganakan. At sinabi ng ating Panginoon, ilang beses niyang inulit doon sa John chapter 3, na sabi niya, unless. Kapag sinabing unless, there is no other way. Kapag sinabing unless or except, ay pinakita niya na walang ibang kaparaanan na pinapahayag, makikita ang sino man. So, tuloy natin ang pangungusap na yan. So, dito sa sumunod na kasulatan na bibigyan natin ng pansin. Tinanin niyo ang sabi ng ating Panginoon sa chapter 5, verse 20 ng book of Matthew. 5 verse 20. Ang ating Panginoon ay nagsabi ng ganitong bagay. Sabi niya, for I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. Well, ito'y mabigat na pangungusap, mga kapatid. Dahilan sabi niya, tingnan natin sa wikang Tagalog, sabi niya, sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.
Well, ano ba ang tinatawag na katwiran ng Pariseo? Well, ang Pariseo ay napaka-strict nila pag pinag-usapan ang kautusan. Very strict sila. At alam nyo, mababasa natin sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang ganitong mga Pariseo ay masyado silang, sabihin natin, ginagawa o mahigpit sila pag pinag-usapan ng kautusan ni Moses. Merong isang pagkakataon na ang mga disipulo ng ating Panginoon ay kumain na hindi naghuhugas ng kamay. At sila ay sinaway ng mga Pariseyong ito. Sabi niya, bakit ang iyong mga alagad ay kumakain na hindi naghuhugas ng kanilang kamay? At alam niyo ba, ang mga Pariseo ay mas mamatimisin nila na hindi kumain pag sila hindi naghugas ng kamay. So when it comes to the strictness, o sabihin pa natin pagiging yung legalistic nila, ay ganun sila kahigpit pag pinag-usapan ng kautusan. At ang ating Panginoon ay nagsabi siya, maliban na inyong higitan, maliban na higitan ninyo ang katwiran ng mga eskriba at pariseo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Well, kung titingnan natin ang ganitong bagay, ay ano ang dapat gawin para makapasok sa kaharian ng Diyos? Pero alam nyo, ang tinutukoy dito na katwiran ay hindi ito ang katwiran na ginagawa ng tao sa kanyang sarili. Ang katwiran na tinutukoy dito na dapat higitan ang mga pariseo. Well, alam nyo ba mga kapatid, pag pinag-usapan ang kautusan, ay walang sino man na pwedeng, sabi ng Biblia, walang sino man na pwedeng ariing matuwid pag pinag-usapan ng kautusan. Dahilan kung merong kautusan na sabi ng Book of James, kapag ginawa mo ang siyam at hindi mo nagawa ang isa, ikaw ay makasalanan sa lahat ng mga kautusan. Hindi pwedeng ipagmalaki ng isang tao na nagawa ko naman ang siyam. Isa lang naman yung aking na-fail. Well, para ang tao ay ariing ganap pag pinag-usapan ng kautusan, ay kinangailangan perfectly ay magawa niya ang lahat ng mga bagay. At alam nyo, pinakita ng banal na kasulatan, walang sino man na taong kayang gawin ang ganitong bagay. Ngunit, ano yung tinutukoy rito na katwiran na dapat higitan kaysa sa mga pariseo? Can you imagine, merong isang pangungusap si Apostol Pablo sa ganitong bagay. May isang, puntahan muna natin ang isang pangungusap ng isang pariseo. Tingnan ninyo kung gaano siya kahigpit sa bahaging ito. Merong sa Luke chapter 18, verse 9, ay sabi ng ating Panginoon sa isang talinghaga. Ang ating Panginoon ay nagsaysay sa kanila ng isang talinghaga. Sa verse 9, merong may dalawang tao na nanalangin sa verse 9. Sinabi niya ang talinghaging ito patungkol sa mga tao na nagtitiwala sa kanilang sarili. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, sinilita naman ang talinghaging ito ito sa mga nagsisiasa sa kanilang sarili. Ang tinutukoy dito ay ang mga taong ang kanilang binibigyan at kinikilala ay yung mabubuting gawa na kanilang ginagawa. At sabi niya, sila na nagtitiwala o nagsisiasa sa kanilang sarili.
na nagpapanggap na sila'y matutuwid at pinapawalang halaga ang mga iba. Sabi rito ng sumunod na pangungusap, may dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. At habang ang dalawang ito ay nananalangin sa magkaibang bahagi, merong isa na tinatawag na Pariseo, nakataas ang kanyang kamay at nagsasabi ng ganito, sabi niya, isang maniningil at isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Ang sumunod na verse ay nagsabing, ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili at sa ganitong paraan, pinapasalamatan kita, sabi niya na hindi ako gaya ng ibang mga tao, mga malulupig, mga liko, mga mangangalunya, o hindi man lamang gagaya ng maniningil ng buwis na ito. Next verse. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako na ikapu ng lahat kong kinakamtan. So, ginagamit ko ang bahaging ito para ipakita ang katwiran ng Pariseo. Paano ito mahihigitan? Well, ang suliranin mga kapatid, sa mga Pariseo ay pinakita ng ating Panginoon na sila ay kagaya ng tasang nililinis ang labas, ngunit ang loob ay nananatiling marumi. Ngunit ang tinutukoy ng ating Panginoon tungkol sa paghigit ng katwiran sa mga Pariseo. Pasinin natin ang buhay ng isang lalaking si Pablo. Nang siya ay tinatawag na Saul of Tarsus. Sa Philippians chapter 3. Sabi dito ng Philippians chapter 3. Verse 4. Sabi niya, Bagamat ako'y may pagkakatiwala sa laman, at sabi niya, na kung ang iba ay may nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, yung pagkakatiwala sa kanilang sarili, yung mga bagay na nagagawa, ay lalo na ako. Sabi niya, tinuli sa 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo tungkol sa kautusan. So, Pariseo, so pag sinabi kang, ang tao kapag tinawag na Pariseo, ibig sabihin, strict siya pag pinag-usapan ng kautusan at ginagawa niya ang kautusan. At sabi niya, next verse, tungkol sa pagsisikap ay nang-usig sa iglesia, tungkol sa kabanalan ay na nasa kautusan ay walang kapintasan. So, ganoon ang kalalagayan ni Apostol Pablo. At sabi niya, verse 7, gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Dahilan, alam niyo ba mga kapatid, ang lahat ng bagay na ginagawa ng isang tao na sariling katwiran ay hindi pa rin ito aabot sa pamantayan ng katwiran ng Diyos. Ulitin ko, ang anumang katwiran na pwedeng gawin ng isang tao ay hindi siya pwedeng umabot sa requirement na hinihingi ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng isang paraan upang ang tao ay magkaroon siya ng higit na katwiran na kanyang tatanggapin, at ang katwirang ito ay hihigit kaysa mga gawa ng mga Pariseo. Ang sabi rito sa aklat ng Romans chapter 3. Romans chapter 3. Tingnan natin ang verse na ito. Sa Romans chapter 3, pinakita ni Apostol Pablo sa mga unang pangungusap. Sabi niya sa verse 10, kagaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa.
So pag pinag-usapan ang katwiran na ginagawa ng tao, at kapag ito ay ilalagay doon sa katwiran na hinihingi ng Diyos, well, lahat ay hindi nakakaabot. There is none righteous, not even one. At walang, sabi niya, walang nakakaunawa sa Diyos. So tuloy natin, i-jump natin sa verse 19. Verse 19. So, now we know, at nalalaman natin sa verse 19, ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapas sa ilalim ng hatol ng Diyos. So, ang buong nang inilagay ng sinabi ni Pablo na ang anumang ginawa ng isang tao ay hindi pwedeng ipantay sa hinihingi ng katwiran ng Diyos. Ngunit sabi rito ng verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay, sabi niya, ay walang laman na pwedeng ariing ganap o pawalang sala o kilalanin ang tao ay matuwid doon sa mga bagay na kanyang ginagawa. Will be, sabi niya, by the works of the law, no flesh will be justified in the sight, for through the law comes the knowledge of sin. But verse 21, sa wikang Tagalog, sabi niya, datapwat, ngayon, bukod sa kautusan, ay pinahayag ang isang katwiran ng Diyos. Siya ay nagpapahayag ng isang katwiran na hindi ito ang gawa ng isang tao sa kanyang sarili. Kundi sabi niya, na sinaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Next verse. Sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ito yung tinutukoy na katwiran na pwedeng humigit doon sa katwiran na ginagawa ng tao. So gaano man sila ka-strict sa kautusan na ginagawa nila, na sinusunod nila, tinutupad nila, well, sa harapan ng Diyos ay hindi pa rin ito papasa. Ngunit dahilan ng Diyos ay meron siyang katwirang hinihingi at ang pamantayan ay ito. Sabi niya, ngunit, tuloy natin yan, sa makatwid bagay, tuloy natin ang verse, balik natin verse 23. Sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Tuloy natin. Sapagkat ang lahat ay nakasala nga at hindi na nga kaabot sa kalawalhatian ng Diyos. Next verse. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtutubos na nasa kay Kristo Jesus. Now, ang katwirang ito, mga kapatid, na igagawad ng Panginoon sa tao, ay ang katwiran kapag siya ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipapatawad sa Kanya ang lahat ng Kanyang kasalanan. At kapag pinatawad siya sa lahat ng kanyang kasalanan, and then ang ilalagay sa kanya, gamitin ko yung salitang, ang ikakarga sa kanya, ang i-charge sa kanya, ang ibibigay sa kanya ay ang katwiran na ginawa ni Kristo. Yung katwiran na ginawa ng ating Panginoon, yung pagiging anak na masunurin, pagiging nabuhay siya mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang paglaki na sinunod ang buong kalooban ng Diyos
at siya ay naging karapat-dapat. At ang sino man nakikilala sa ating Panginoon sa ganitong bagay, then siya ay ipapatawad ang kanyang kasalanan. At kapag tuloy natin yung pangungusap na ito, dahilan pinakita rito, sumunod sa verse 24. Verse 24 sabi niya, palibhasay inaring ganap. So yung salitang inaring ganap dito ay yung pagpapawalang sala. Palibhasay inaring ganap bilang kaloob na walang bayad. So sa wikang Ingles pinakita na being justified as a gift. Now yung pag-aaring ganap na ito, yung pagpapawalang salang ito, ay hindi ito dahilan sa ginawa ng tao, kundi ang Diyos ay nagbigay ng kaloob at regalo sa tao na siya ay mapawalang sala sa pamamagitan ng kanyang paniniwala o pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At sa ganitong paraan, ay pinakita niya, sabi niya, being justified. So yung katwiran na ito, yung pagpapawalang salang ito ay sa pamamagitan, ito ay isang regalo. Ito'y kaloob na ibinibigay. Ito'y kaloob sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon na pagbabayad ng ating mga kasalanan. Being justified as a gift by His, what? By His grace. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sabi niya, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng katubusan na ginawa ni Kristo. Ni Kristo Jesus. Verse 25. Palibhasay, 25, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpaluubag-loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. Now, ito yung punto na pinapakita. Ang tao ay pwede siyang gumawa ng kanyang matutuwid na gawa. Ngunit, kung ang kanyang sariling katwiran na kanyang ginawa, ang kanyang dadalhin sa presensya ng Diyos, ay hindi ito papasa sa pamantayan na hinihingi ng Diyos. Dahilan napakataas ng pamantayan ng ating Panginoon. At alam niyo kung sino lamang ang nakagawa at nakaabot sa ganitong bagay, sa hinihingi ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. So kung ang tao ay siya ay kikilalanin niya ang ginawa ng ating Panginoon, then sa ganitong paraan, ang ilalagay sa kanya na katwiran ay ang katwiran na naroon sa ating Panginoong Hesus. Napansin ninyo ang sumunod na ang bahaging ito. So, verse 25, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag-loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa na nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Now, sa ganitong bagay, ang isang tao ay merong tinukoy dito si Apostol Pablo sa kanyang pagpapahayag. So ito ay tuloy natin sa chapter 4. O bago natin puntahan ang chapter 4 ay tuloy natin ang pangungusap ni Apostol Pablo. For the demonstration, I say, of His righteousness at the present time, so that He would be just and the justifier. Sa wikang Tagalog sa verse 26, sa pagpapakilalay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan.
Verse 27, pagdating dito, balikan natin verse 26. Dahilan yung verse 26 sa huling pangungusap, He would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Sa Tagalog yung huling pangungusap, upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Upang siya ay maging tagapag-aring ganap sa kanila na may pananampalataya kay Hesukristo. So, yung katwiran na ito na tatanggapin ng isang tao ay hindi dahilan sa kanyang sariling gawa, kundi ito ay sa kanyang pananampalataya doon sa ating Panginoon. At yung pananampalataya niyang iyon ay siyang magiging daan upang siya ay ipawalang sala at siya ay kilalaning matuwid sa harapan ng Panginoon. At sabi rito, verse 27, ngayon, sabi niya, kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Dito pinapakita ni Apostol Pablo na sabi niya, kapag ang tao ay gumawa ng kanyang sariling katwiran, ang tao ay magmamapuri sa kanyang sarili. At sabi ng Banal na Kasulatan, ngunit pinahayag doon ng isang verse aklat ng Ephesians chapter 2, verse 8. Sa aklat ng Epeso, sa chapter 2, sabi niya sa bahaging ito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Well, kung ang isang tao ay pinawalang sala siya, hindi dahilan sa mga kanyang bagay na ginawa, ibig sabihin ay hindi siya maaring magmapuri sa kanyang sarili. Ngunit kung ang tao, kaya nga pinakita riyan ng verse na ito, sa pamamagitan ng biyaya tayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa ating sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay regalo ng Diyos. Pag sinabing regalo, ay hindi ito binabayaran. Hindi ito hinihinga ng kapalit. So pinakita ang verse na yan. So ituloy natin ang bahaging ito. So, pinakita niya doon sa verse 27, ngayon, nasaan ang pagmamapuri? Ito ay nahihiwalay na. Nasaan ngayon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan sa mga gawa? Hindi, sabi niya, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag ang isang tao, inuulit ko, ay nakagagawa ng mabubuting bagay, well, ito ay kanyang pagmamapuri. Pero kung sinasabi ng Banal na Kasulatan ang katwiran ng tao, ay hindi ito ang tatanggapin ng Diyos. Merong isang talata sa Banal na Kasulatan sa aklat ng Isaiah na sabi niya, ang katwiran ng tao ay hindi ito ay kagaya lamang ng isang maruming basahan sa harapan ng ating Panginoon. Ngunit sabi niya, nasaan ngayon ang pagmamapuri? Wala na sa sinumang tao. Dahilan kung ang Hudyo at ang Hintil ay inilagay sila sa isang kalalagayan, lahat sila ay makasalanan. Bagamat ang Hudyo ay tinatawag na bayan ng Diyos, ay inilagay sila sa isang stage ng makasalanan. Gayon din naman ang mga Gentile. Ngayon, ano ang kanilang kailangan? Hindi sila pwedeng magmalaki na kami ay bayan ng Diyos, kami ay piniling bansa ng Panginoon, kundi lahat ay nilagay ng Diyos upang ang bawat isa ay mga ilangan ng tagapagligtas. Sabi niya, kaya pinakita rito,
So tuloy natin sa chapter 4 ng Book of Romans. Sabi ng chapter 4 dito, ano nga ang ating sasabihin? Ano nga ang ating sasabihin na nangasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay meron sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. So kung si Abraham ay siya ay inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, meron siyang ipagmamapuri. So ganun ang point of view na pinapakita ni Apostol Pablo. Ganun din naman sa tao, kung ang tao ay ipapatawad ang kanyang kasalanan dahilan sa mga mabubuting bagay na kanyang ginagawa, ay meron siyang ipagmamalaki. Sasabihin niya, kaya napatawad ang aking kasalanan kasi ginawa ko ang bagay nito. Ngunit, sabi ng sumunod na pangungusap, verse 2, sabi riyan, sapagkat kung si Abraham, tuloy natin sa verse 3, ngunit anong sinasabi ng kasulatan? Si Abraham at sumampalataya si Abraham at ang kanyang pananampalataya'y ibinilang na katwiran sa kanya. Yung pananampalataya niya ay siyang ibinilang na katwiran sa kanya. Sa wikang Ingles ay ginamit ang ganito, for what does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. So yung ibinilang o kinount as his righteousness na kanyang katwiran ay yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Sabi rito ng verse 4, ngayon sa kanya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. So ibig sabihin, kapag ang isang tao ay meron siyang ginawa, karapat-dapat siya sa kabayaran. Ngunit kung isang tao ay walang ginawa at binigyan mo siya, anong tawag dito? Yun ay biyaya. So dapat nating, ito ang pinapakita ng kaloob ng Diyos. Ang tao ay hindi sa kanyang sariling bagay na ginawa, kundi ito ay isang kaloob na ino-offer ng Diyos. Dahilan ito ay ang ginawa ng ating Panginoon, ang siyang naging daan para magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Ang isang talata rito sa Hebrews chapter 9, sa verse 22, sabi ng talatang ito, ay nagsasabi, verse pinakita ron ng isang taas natin ang verse na yan. Sabi rito, verse 22, tama. At ayon sa kautusan ni halos nasasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Dito ipinapakita ni Apostol Pablo, sabi niya, kung hindi ang ating Panginoon ay nagbuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Ngunit dahilan, ibig sabihin, kahit anong gawin ng tao, hindi siya mapapatawad sa kanyang kasalanan. Ngunit ang naging daan, bakit naging available ang kapatawaran ng kasalanan ay dahilan sa dugo na tinigis ng ating Panginoon. Dahilan sa dugo na ginawang ransom, pangbayad.
para sa kasalanan ng marami at di lamang sa ilan, kundi para sa buong sanlibutan. So, napakagandang pahayag ito na pinapakita na without the shedding of the blood, kung wala ang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. So dito ay malinaw na pinapakita na kung ang tao lamang sa kanyang sarili at kung hindi ang ginawa ng ating Panginoon ay hindi maging available ang kapatawaran. But the goodness is, ang ating Panginoon ay binuhos ang kanyang dugo, so therefore, ang kapatawaran ay naging available since then. So, ito yung unang bahagi na aking binibigyan ng pansin at pinapakita. At sa pamamagitan ng ganitong paraan, ang tao ay makakapasok siya sa kaharian ng Diyos. So, doon sa pinakita ng ating Panginoon, na sabi niya, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at spirito, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya, balikan ko yung Acts chapter 2 na binabasa natin kanina. At pinakita yon ni Pedro, sabi ng verse 38, sa wikang Tagalog, sabi niya, at sinabi niya sa kanila, kung ang tataas natin ng verse 37, matapos na marinig nila ang pangangaral ni Apostol Pedro, ay nangasakta ng kanilang mga puso. At sinabi nila kay Pedro, sabi niya, ano ang aming gagawin? Ano ang aming gagawin? Ngunit sumagot si Pedro, matapos tanong sa kanya, sabi niya, ano ang aming gagawin? Sa verse 38, sumagot si Pedro at kanyang sinabi, Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So pinakita niya na ito ang iniutos ng ating Panginoon. Dahil ang sinabi niya, nang ang ating Panginoon ay nagbigay ng bilin sa kanila bago ang ating Panginoon umakyat sa langit, ay binilinan sila na sabi niya, yumaon kayo sa buong sanlibutan, ipangaral niyo ang Ebanghelyo, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, at ang hindi sa sampalataya ay parurusahan. So, sa pagpapatupad ng sinabi ng ating Panginoon, bilang pagsasakatuparan ng sinabi ng ating Panginoon, nang tinanong sila Apostol Pedro, ano ang gagawin namin? Siya ay nagsalita at nagsabing, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So ang tubig ay naglalarawan ng paghuhugas, at sa pamamagitan ng bautismo ay doon iginagawad sa bawat tao ang kapatawaran ng kanilang kasalanan. At pagkatapos noon ay tatanggapin nila ang Espiritu ng ating Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan. So, sa ganitong paraan, pagkatapos na tanggapin ng isang tao ang Espiritu ng Diyos, ay magiging daan ito para siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Siya ngayon ay ito na yung point na pinapakita natin kanina, na siya ay nalipat mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng kanyang bugtong na anak ng pag-ibig. Nalipat siya, nagkaroon ng pagbabago ng kanyang kalalagayan. At mula sa isang makasalanan, siya ngayon ay isa ng inaring ganap o pinawalang sala, sabi ng banal na kasulatan.
At kung ang tao ay pinawalang sala na, pinatawad na siya, then ito yung magiging daan. Pansinin natin yung isang verse na ginamit dito sa First Peter. 1 Peter chapter 1. Pinakita niya dito sa verse 3. Sa verse 3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ." Tuloy natin ang sabi ng Tagalog, sabi niya, "Purihin nawa ang Diyos at Pangama ng ating Panginoong Jesucristo, na sa Kanya, na ayon sa Kanyang malaking awa, ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo." So makikita natin ang kapanganakang ito ay hindi isang literal o natural na kapanganakan. Ito ay isang karanasang ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa na sumampalataya at binigyan sila, sabi rito, sa pamamagitan ng kanyang kahabagan ay naipanganak, has caused us to be born, na pinanganak tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay magiging daan ng isang tao upang siya ay makapasok sa kahariang ito. At ngayon kung siya ay nakapasok sa kahariang ito, then magpapasimula niyang maranasan ang mga bagay na pagpapala ng Diyos sa loob ng kaharian. Well, ang unang-unang bagay na kanyang maranasan ay ang kapatawaran ng kanyang kasalanan at ang katiyakan ng kanyang kaligtasan. Ito yung sinabi ng ating Panginoon na sabi niya sa aklat na sa John chapter 5 verse 24. Sa John chapter 5 verse 24, sabi ng ating Panginoon sa kanyang pangungusap. Sabi niya, "Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan." Well, pinakita rito na ang sinuman, yung tinutukoy natin na binibigyan ng pansin kanina, ang isang tao na inaring ganap, ang isang tao na pinawalang sala, ang isang tao na pinatawad ng Panginoon, ay hindi na siya haharap sa hukuman ng Diyos sa darating na panahon. Hindi na siya haharap sapagkat bakit pa siya haharap? Ano pa ang kanyang pagsusulit? Ano pa ang kanyang haharapin sa Panginoon? Yamang siya ay pinatawad na sa kanyang kasalanan. At kung siya ay pinatawad sa kanyang kasalanan, well, walang double jeopardy. Kung dito sa ibabaw ng sanlibutan ay walang double jeopardy, well, lalo na sa harapan ng ating Panginoon. Kung ang Diyos na siyang hahatol ay siyang Diyos na nag-aring ganap sa iyo. Diba? Yung judge, mga kapatid, yung judge, siya ang humahatol sa isang taong accused o may kasalanan at siya rin ang nagde-declare ng tao ay walang sala. Diba alam niyan? Sa hukuman ay meron lamang isang hukom. At yung hukom na yun,
yun yung pwedeng magpalaya sa kanya at yun din ang pwedeng mag-condemn sa kanya at dalhin siya sa bilangguan o kaya siya ay hatulan ng kamatayan. It's the same judge. Sa bawat hukuman ay ang hukom na ito ang siyang kapwa magde-declare na sabi niya ang kaso napatunayan na ang akusado ay walang kasalanan. At lahat ng pinisintang ebidensya ay nagpapakita na siya ay walang kasalanan. So therefore, siya ay pinapalaya na. So ganun ang gawain ng isang hukom. At ngunit sa ibang bahagi naman, ang hukom din naman na nagsasabing dahilan sa mga pinisentang ebidensya, ang akusado ay napatunayang may sala na sa walang pag-aalinlangan na siya'y pinakilala na siya'y nagkasala at siya ngayon ay hinahatulan ng batas. So the same judge ay pinapakita rito, merong isang verse na mababasa natin sa aklat ng chapter 8 ng Book of Romans. Sabi rito ng verse 33. Verse 32 is starting verse 32. I'm sorry, from verse 31. Sa Tagalog, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Tuloy natin, mamaya babalikan ko yung verse na yan. Sabi niya, ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Next verse. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Next verse. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. So tandaan natin mga kapatid, meron lamang isang Diyos na aaring ganap at hahatol sa bawat tao. Meron lamang isang Diyos na magde-declare sa tao na siya ay walang kasalanan at meron lamang ding isang Diyos na magpapahayag sa tao, ikaw ay nagkasala, ikaw ay dapat parusahan. So, sino maglalagay ng sakdal sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ang nag-aaring ganap. Sa wing Ingles, God is the one who justifies. Yung salitang justifies ay yung nagpapawalang sala. Next verse. Sa Tagalog sabi niya, sino ang hahatol? Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin o para sa atin. Siya ang namamagitan. Now, ang pinapakita rito, ang sino mang tao na kinilala ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, siya ang magtatanggol sa atin. Si Jesus na tagapagligtas, siya ang magiging defense attorney ng bawat isa sa atin. Siya ang magtatanggol sa atin. At sasabihin, Ama, ako'y namatay para sa Kanya. Ang aking dugo ay binuhos para sa Kanya at Kanyang kinilala ang aking ginawa. At sabi ng ating Panginoon, ang sino man na magpahayag sa akin at kumilala sa akin, sa araw na yon, kikilalanin ko rin siya sa harapan ng aking Ama. At sabi niya,
So, sabi rito, who is the one who condemns? Sino ang hahatol? Si Jesus. Christ Jesus is He who died, yes, rather, who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. Na siyang tumatayo na namamagitan para sa bawat isa atin. So kung isang tao ay kikilalanin niya ang ating Panginoon na bilang kanyang tagapagligtas, sa araw na yon, siya ang tatayo, mamamagitan para sa kanya. At di lamang sa araw na yon, kundi mula sa panahon na kanyang kilalanin ang Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, ay mula noon, ang ating Panginoon ay tatayo para sa Kanya. Mamamagitan para sa Kanya. Alam nyo, ang pinakamahirap dito sa ating dito sa mundo, ay hindi mo may paglalaban ang iyong kaso kapag walang attorney na tatayo para sa iyo. At kung wala kang attorney, ay walang may kipaglaban ng iyong kaso. Pero, salamat mga kapatid, ang tatayong attorney natin at advocate natin ay walang iba kundi si Jesucristo. Tayo na kumilala sa Kanya, ay siya ang magtatanggol para sa bawat isa atin. So yun yung unang benepisyo na maranasan ng isang tao, ay ang katiyakan para sa araw na yon. At kapag tinanong mo ang isang tao, pag tinanong mo siya, naniniwala ka ba na ikaw ay ligtas? Well, ang ilang tao ay magsasabi, siguro naman, hindi naman ako nagkargabyado ng tao, gumawa naman ako ng nararapat, marahil sa araw na yon ay maliligtas ako. So yung ganitong pagsasampantaha ay nagre-rely lamang siya doon sa mga bagay na kanyang ginawa. Pero kapag ang isang tao ay tinanong mo, ikaw ba'y ligtas? Naniniwala ako, ako'y ligtas sapagkat meron akong tagapagligtas. So iba yung tao na magsasabing baka sakali na ako'y ligtas, pero kung naniniwala ka na merong tagapagligtas na magliligtas sa iyo, merong defense attorney na tatayo sa iyo, yun ang iyong katiyakan. So sa ganitong paraan ay ito yung masabi nating unang bahagi ng tinatawag na pagpasok sa kaharian. So hindi ko muna binigyan ng pansin yung ikalawang bahagi na pagmamana. Dahil meron tong ibang pinapakita sa banal na kasulatan. Maaaring tuloy natin ito sa susunod na Wednesday, may kinalaman sa pagmamana. So, ang unang pinakita ay yung pagpasok sa kaharian. At sa ganitong bagay ay pinakita niya na ang pagpasok na ito ay ang naging daan para dito ay sa pamamagitan ng gawa ng ating Panginoon. Ito ay hindi sa ganang sino man, kundi sa pamamagitan ng kanyang gawa. Sabi rito ng verse 2 Peter chapter 1. Sa verse 9 ng chapter 1 ng 2 Peter. Sabi niya, sino man sapagkat yaong wala na mga bagay na ito ay bulag. Ang tinutukoy rito ay ang mga virtues na pinahayag sa mga unang talata at ang pinakapangunahin dito ay ang pananampalataya. So kung babalikan natin ang verse 5, sabi rito, ang verse 5 binagsabi, oo, dahil dito sa pagdaragdag sa ganang inyo
ng buong sikap ay ipamahagi ninyo o idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman. So ang balikan natin yung unang pinapakita ron ay yung tinatawag na pananampalataya. So, balikan natin yung verse 9, sabi niya, sino mang wala ng bagay na ito. So, ang pangunahin doon ay ang pananampalataya. Sino man ang wala ng bagay nito, yung wala ng mga bagay nito ay, tawag siya ay bulag, na ang nakikita lamang ay nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. So ang pinapakita rito sa pamamagitan ng pananampalataya ay nalilinis ang kasalanan. Sa sumunod na verse, kaya nga, verse 10, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. So yung pagkatawag at pagkahirang, at kung ito'y inyong gagawin, ay hindi kayo kailanman matitiso. Next verse. Sapagkat gayon ay ipamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa English ay pinakita ron, for in this way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord Jesus Christ will be abundantly supplied to you. So pinakita rito na ang pananampalataya ang magiging daan ng ating pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon. Walang kaharian, mga kapatid, ng ating Panginoon ay meron na siyang existing na kaharian dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ito ay spiritual na dimensyon na kinaroroonan ng bawat isa na mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. At sa ganitong paraan sila ay nakakabilang, nagiging kabahagi doon sa tinatawag na mystical na body o katawan ng ating Panginoon na binubuo ng mga sumampalataya sa ating Panginoon. So yun yung kanyang pahayag. Naalala ko yung prayer ng ating Panginoon sa John chapter 17 na sabi niya sa kanyang prayer, idinalangin niya yung kanyang mga alagad na ingatan sila sa masama. Pero sabi niya, hindi lamang sila ang aking idinadalangin, kundi idinadalangin ko rin naman ang mga tao na magsisitanggap sa pamamagitan ng kanilang mga salita, ng kanilang pangangaral. So, kung ang mga unang apostol ang siyang unang nangakapasok sa kaharian ng Diyos na ito, at ang mga sumunod na mga mananampalataya sa pangangaral ng mga apostol na ito. So ang unang, kung bibigyan ko kayo ng parang overview sa pagpasok sa kaharian, dahil ang sinabi ng ating Panginoon, sabi niya, itatayo ko sa ibabaw ng batong ito ang aking iglesia. At ang tinutukoy niya ay ang kaharian at ang kalipunan ng mga mananampalataya. So ang unang naging kabahagi sa kaharian ng Diyos na ito ay ang 120 mga kaluluwa kasama ang 11 mga apostol, dahil wala na si Judas, at ang 120 mga kaluluwa. At pagkatapos na sila ay tumanggap ng Espiritu ng Panginoon, sila ay mga nandoon sa kahariang ito. At pagkatapos ng kanilang karanasan ng pagtanggap ng Espiritu ng Panginoon, mababasa ninyo yan sa Acts chapter 2, na sila nagsitanggap ng Espiritu Santo. At ang sumunod na
pangangaral ni Apostol Pedro na binasa natin kanina sa chapter 2 verse 38, pagkatapos ng kanyang pangangaral, ay pinakita roon na merong nadagdag na verse sa chapter 2 ng Book of Acts, verse 40, ay sabi rin, with many other words, he solemnly testified. So, sa iba pang mga salita, siya ay nagpatotoo sa kanila tungkol sa mga salita ng Panginoon. Verse 41, verse 41, na yaon ngang nagsitanggap sa kanyang salita ay nangabautismuhan at nakaparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 tao o 3,000 kaluluwa. So, mula sa panahong iyon, ay merong mga tao na nakakapasok sa kaharian ng Diyos. At mula doon sa 120, then nadagdag ang 3,000 and so on and so forth. At ang bawat sinabi ng ating pangungusap ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi niya, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sila na mga nasa malayo at ilan man ang tawagin ng Panginoon. So ang bawat isa na tatanggap sa Panginoon ay binibigyan niya ng Espiritu Santo at bawat isa ay dahilan ito'y pangako na kanilang tinatanggap. Sabi niya, ilan man ang tawagin ng Panginoon mula sa Jerusalem hanggang sa mga darating na pagkakataon, ay sabi niya, ilan man ang tawagin ng Panginoon. So meron siyang mga tinatawag papasok at papunta sa kanyang kaharian at sila yung mga nangaliligtas. So sa ganitong bagay ay ito yung pinahayag ng ating Panginoon na sabi niya, sino man maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng isang verse ang gusto kong basahin sa ating pagtatapos. Meron siyang isang pasubali rito. Pansinin ninyo, ang chapter 7 ng book of Matthew, sa verse 21. Sa verse 21, sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, o sa ibang salin, sa ibang gospel ay ginamit yung salitang tumatawag. Hindi lahat ng tumatawag. Hindi lahat ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Well, dito mag-iisip ang isang tao. Ano yung tinatawag na kalooban ng aking Ama, kalooban ng Ama na gagawin ng isang tao para siya ay makapasok? Well, ito yung bagay na binigyan natin ng pansin kanina. Ang pagsisisi, dahilan ito ay utos ng ating Panginoon sa book of Matthew chapter 28. Sabi niya, go ye into all the world and preach the gospel. Yumaong kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ng Ebanghelyo. Ang sumampalataya at mabautismuhan, ito yung utos na ibinigay ng ating Panginoon. At sino man ang gaganap sa utos na ito, ay sila ang papasok sa kaharian ng langit. Kapag naganap ng isang tao, sabi niya, hindi lamang ang tumatawag sa kanya, kundi ang gumaganap ng kanyang salita. Gumaganap ng kalooban ng aking Ama, ay sila ang papasok sa kaharian ng Diyos.
Sa chapter 5, verse 32, meron isang verse na nagsasabi ng ganitong bagay. Book of Acts 5:32. And we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Sa wikang Tagalog, at kami mga saksi ng mga bagay nito, at gayon din ang Espiritu Santo na siyang pinakatatak, na siyang ibinibigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. So kapag ang isang tao ay tumalima o sumunod sa sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa kapanganakan, patungkol sa pagkapasok sa kaharian ng langit, at kanyang sinunod ang bautismo, ang pagsisisi at bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon, at tinanggap niyang Espiritu Santo, then siya ay makakapasok. Siya na ngayon ay nasa kaharian ng Diyos. Siya ngayon ay nasa loob ng kanyang kaharian. Well, ito ngayon yung paraan para ang isang tao ay maging miyembro ng katawan ng ating Panginoon. Diba alam nyo ngayon, maraming mga membership ngayon, diba? At kapag ikaw ay naging member, for example na lang, kapag ikaw ay member ng SSS, pag miyembro ka, then ikaw ay merong mga benepisyo. So, gayon din naman mga kapatid, meron ding pagpasok sa kaharian ng ating Panginoon, at lahat ng naroon sa kanyang kaharian ay covered ng ating Panginoon. Covered siya ng ating Panginoon. And number one thing na pwede niyang matiyak ay ang kaligtasan ng kanyang buhay. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa oras nito. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. At nais ko kayong anyayahan na tayo tumayo sa sandaling ito. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Witin natin ang isang awit. At ito'y ang simpleng chorus ng I love Him because He first loves me and purchased my salvation on Calvary's tree. Hallelujah. Ating iko ang ating maulo sa oras na ito. Napakainam na bulay-bulayin ang awit na yan na nagsasabing, He purchased my salvation. Binili niya ang kaligtasan. Binayaran niya ang kaligtasan. At ito ngayon ay kanyang inaalay. Well, para sa atin ang kaligtasan ay libre. Na binibigay ng ating Panginoon. But in the first place, brothers and sisters, ang kaligtasan ay hindi libre. Ito'y may bayad. At ang nagbayad dito ay ang ating Panginoon. At ang kanyang naging pambayad ay hindi ginto, hindi pilak, hindi salapi, hindi pera, kundi ang kanyang pinambayad ay ang kanyang sariling dugo, ang kanyang buhay. At ng kanyang bayaran, ang hinihingi ng Diyos, ang requirement ng Diyos na katwiran, ang kanyang bayaran ng kanyang dugo, then ito ngayon ay nakamtan ng ating Panginoon. At dahilan sa ang kaligtasan ay nasa Kanya na, then sino man ang lalapit sa ating Panginoon ay bibigyan niya ng kaligtasan. Sabi niya, sino man na lalapit sa akin na hindi ko itataboy, hindi ko itatakwil, kundi siya ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan, ng katiyakan, ng kaligtasan, upang siya ay ipasok ng Panginoon sa kanyang kaharian, at siya ngayon ay kabahagi ng kaharian
at siya'y protektado sa lahat ng mga bagay. At dumating man ang isang panahon na siya'y haharap sa Panginoon, meron siyang confidence na siya'y haharap dahilan ng kanyang ipipresenta, hindi ang kanyang sarili, kundi ang kanyang sasabihin, binili ng Panginoon ang aking kaligtasan. Binayaran ng aking Panginoon ang aking tagaligtasan. At ngayon, ang aking tiwala ay hindi sa aking sarili, hindi sa aking gawa, hindi sa aking mga mabubuting bagay na ginawa, kundi doon sa kanyang katwiran. At ito ngayon ay ibibilang na katwiran sa bawat isa sa atin. Muli natin awitin ang awit na yan at tayo mananalangin sa oras ito. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tayo manalangin. Amang Diyos, mula sa iyong salita na sinabi, kung itataas sa panahon na aming itataas ng anak ng tao, kapag naitaas ang anak ng tao, ikaw rin naman ang magpapalapit ng mga tao sa iyong sarili. Mula nang naitaas, ikaw, Panginoon, sa krus, sa isang punong kahoy, mula sa panahong iyon ay lumalapit ang mga tao sa iyo. Pinapalapit mo ang mga tao sa iyong harapan, sa iyong paanan. At sino man na lumalapit sa iyo, hindi mo tinatanggihan, kundi sila ay binibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Panginoon Diyos, sa gabing ito ay muling ipinahayag ang iyong mga salita, Panginoon. At Lord God, nagpapasalamat kami na meron nang nakapasok sa kahariang ito. At ilan sa bawat isa sa amin ay nakapasok, Panginoon, dahilan hindi ito sa aming sariling gawa, kundi ikaw ang siyang nagpasok sa amin sa iyong kaharian, dahilan ikaw ang gumawa ng daan. Ikaw ang humawi ng daan sa pamamagitan ng iyong kamatayan. At Lord God, ikaw ay patuloy pa rin nag-anyaya sa bawat isa na iyong dadalhin sa iyong kaharian, Panginoon. At Lord, salamat, merong patuloy na bukas na pintuan para sa iyong kaharian, Panginoon. Ang iyong kaharian ay nananatiling bukas mula nang ikaw ay mabayubay sa krus, Panginoon. Ang tabing ng templo ay napunit at nahapak at nalantad, Lord, ang isang kabanabanan ng dako. At mula sa panahong yon
ay binuksan mo na ang pintuan sa kahariang ito at iyong inaanyayahan na pumasok ang bawat isa. O Lord, maraming salamat sa iyong mga anak at mga lingkod na iyong ipinasok at nakapasok sa iyong kaharian. At Lord, hallelujah, patuloy kang tumatawag sa uling araw nito. At dalangin namin, Panginoon, ikaw ang nagsabi, ikaw ang merong pangako. Ilan man ang iyong tatawagin ay iyong dadalhin sa iyong kaharian, Panginoon. O Lord God, maraming salamat. At bayaan mo na habang kami ay nagpapatuloy sa buhay at sa paglilingkod sa iyo, ang bawat isa na nakapasok sa iyong kaharian ay bayaan mo, Panginoon, na aming ma-navigate at aming ma-inherit, Lord, ang mga bagay na narito sa loob ng iyong kaharian, ang mga pagpapala, ang mga blessing, Lord, na iyong inihanda sa loob ng iyong kaharian. At Lord Jesus, hallelujah, at gawin mo rin namang instrumento ang bawat isa sa amin upang ang sila na wala pa sa iyong kaharian ay maipasok din naman at makalapit din naman, Panginoon, habang ang pintuan ay nananatiling bukas. Dahilan merong isang panahon, hallelujah, ng pintuan ay mapipinid at sino man na magnanais pang pumasok ay hindi na makakapasok, Panginoon, kagaya ng iyong ginawa sa panahon ng iyong isara ang arka ni Noah. May mga taong gustong pumasok, ngunit huli na ang lahat, Panginoon. Ngunit sa huling maaraw nito, salamat sa isang bukas na pintuan na patuloy ka nag-aanyaya. At ikaw rin naman ay merong bukas na palad and open arms, Lord, upang tanggapin ang bawat isa na lalapit sa iyo. Pinupuri ka namin sa gabing ito. Hallelujah, ikaw ang Diyos na mag-bless, Lord, sa mga salita na aming napakinggan sa gabing ito. Mga salita na ipinahayag, Panginoon. Naniniwala kami ng iyong salitang ito ay merong kapangyarihan at merong lakas sa kanyang sarili. Ito'y kagaya ng binhi na kapag ito'y naipunla sa puso ng isang tao at kanyang sinampalatayanan, ito'y magiging isang mainam na puno, Panginoon, at ito ay uusbong sa bawat isa. O Lord God, yan ang aking dalangin, Panginoon, ang iyong mga salita ay hindi babalik sa iyo na hindi tinupad ang lahat ng mga bagay na iyong ninanais. Hindi ito babalik sa iyo na walang kapurihan, kundi babalik sa iyo ang iyong mga salita na merong na-accomplish na purpose, O Lord God. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. Ikaw ang aming pinapasalamatan. Ikaw rin ang Panginoon na mag-bless, Lord, sa aming mga bisita, Panginoon. Ikaw ang magpalas sa kanilang mga buhay at ikaw ang Diyos na umakay sa kanila sa landas na nais mong tahakin ng bawat isa. Mauwi sa iyo ang kapurihan at pagpapasalamat. Ang aming pagtatapos, Lord, ay aming pinapasalamatan sa iyo. Ang maliit na pagkakatipong ito, salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong mga salita at ihatid mo kami sa ilalim ng iyong pag-iingat at ng iyong biyaya sa bawat isa amin. Sa iyo ang karangalan, sa iyong pagpapasalamat, sa pangalan ng aming manunubos, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin Panginoon sa oras ito.